EPP 5 AFA Term 1 Week 8 Pag-aani ng alagang poultry animals at mga produkto nito. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-aani ng alagang poultry animals at mga produkto nito. Mga layunin. Una, naibibigay ang mga batayan sa mga aanihing alagang poultry animals. Pangalawa, naibibigay ang mga pamamaraan sa pag-uuri at paggagrado ng mga itlog. At pangatlo, naiisa-isa ang mga pamamaraan ng pag-iimbak ng produkto ng poultry animals. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Lagyan ng check kung ito ay nagpapahayag ng pag-aalaga sa mga poultry animals at bilog naman kung hindi. Para sa unang bilang, mahalaga ang pagbibigay ng sapat na pagkain at tubig sa alagang poultry animals. Ano ang tamang sagot? Magaling! Check! Pangalawa, mabuti ang pagbibigay ng maruming tubig sa mga alagang manok. Ito ba ay check o bilog? Tama! Bilog. Pangatlo, nakatutulong ang pagpapakawala sa mga bagong pisang sisiw kahit malakas ang ulan. Ito ba ay check o bilog? Magaling! Ito ay bilog. Pang-apat, ang pagbibigay ng halamang gamot sa mga poultry animals ay nagpapabagal ng kanilang paglaki. Ito ba ay check o bilog? Tama! Ito ay bilog. Panglima, paggawa ng kulungan sa mga inahin na manok ay magandang gawain sa mga alaga. Ito ba ay check o bilog? Mahusay! Ito ay check. Pang-anim, ang pagbibigay ng mga bitamina ay nakatutulong para maiwasan ang mga sakit ng mga alagang hayop. Ito ba ay check o bilog? Mahusay! Check! Pang-pito, panatilihing nakabukas ang mga kulungan ng poultry animals umaga man o gabi. Ito ba ay check o bilog? Magaling! Bilog. Pang-walo,
Ang paglilinis sa mga kulungan ay kailangan para maiwasan ang langaw at mabahong amoy ng paligid. Ito ba ay check o bilog? Magaling! Check! Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Pagmasdan mabuti ang mga nasa larawan. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang ipinapakita sa larawan? Tama! Ipinapakita sa larawan ang pag-aani o pagkuha ng mga itlog mula sa mga inahing manok. Pangalawa, sa iyong palagay, gaano sila kadalas mag-ani ng itlog ng kanilang mga alaga? Magaling! Karaniwang araw-araw sila nag-aani ng itlog dahil ang mga inahing manok ay nangingitlog halos araw-araw. Pangatlo, kapag ganito kadami ang naani nila araw-araw, ano ang naitutulong sa kanila ng pag-aalaga ng manok? Napakagaling! Malaking tulong ito dahil nagkakaroon sila ng pagkain itlog para sa pamilya at maaari rin nilang ibenta ang sobra para kumita ng pera. Unang aralin, batayan ng mga aanihing alagang poultry animals o broilers. Pagproseso ng pag-unawa. Paano to? Pagmasdan mabuti ang mga larawan sa ibaba. Pangalanan ang mga ito gamit ang mga letra sa ibaba. Punan ang mga nawawalang letra upang mabuo ang salita. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Magaling! Sisiw. Pangalawang larawan, ano ang tamang sagot? Magaling! Broiler. Para sa susunod, ano ang tamang sagot? Magaling! Inahin. Ngayon, sagutin mo ang mga tanong. Alin dito ang pinapalaki at pinapalakas upang mangitlog o gawing karne? Magaling! Inahing manok.
Pangalawang katanungan, alin dito ang mainam para sa karne? Mahusay, broiler. Pangatlo, alin dito ang ginagamit upang magparami ng manok? Mahusay, tandang o lalaking manok. Talakay na natin ang mga batayan ng mga aanihing alagang poultry animals o broilers. Ang mga hayop ay nagtataglay ng mga palatandaan o pagkakakilanlan kung ito ay dapat nang ipagbili. May ipinagbibili batay sa kanilang kalusugan, laki o timbang. Ang iba naman ay ibinabatay sa tagal o gulang ng inaalagaang hayop. Kailangan isaalang-alang din ang panahon kung kailan mo ito ipagbili. Sa pagsasapamilihan, kailangang makagagawa ka ng mga estratehiya. May iba't ibang paraan para dito. Kailangan lamang pag-aralan at unawain ang bawat estratehiya upang ito'y magamit sa pagsasapamilihan ng mga produkto. Ang mga produktong galing sa alagang hayop na labis sa pangangailangan ng mag-anak ay maipagbibili rin kung ito ay may mataas na kalidad. Ito ang mga sumusunod na palatandaan sa pagbebenta ng mga alagang hayop batay sa mga karanasan. Mga palatandaan sa pagbebenta ng mga alagang hayop batay sa mga karanasan. Una, sa manok. Maraming klaseng manok na pwedeng alagaan upang mapagkakakitaan. Ang mga ito ay galing pa sa ibang bansa tulad ng Vantres na pinaka-popular sa ating bansa. Mayroon naman galing sa atin na tinatawag na native chicken. Hindi madali ang pag-aalaga nito, ngunit ang mga ito ay maaring mapagkikitaan kapag inaalaga ang mabuti at alam mo kung papaano mo sila ibebenta. Narito ang mga palatandaan na maaari mo nang silang ibenta. A. Una, ang timbang dapat ay nasa 1.6 kilo sa loob ng 35 days. B. Kung hihipuin mo siya sa harapan ng manok ay dapat hugis bilog. C. Malusog at hindi sakitin. Pangalawa, itik. Kadalasan, ang mga itik ay inaalagaan upang makapagbigay ng mga itlog.
Ang iba naman ay nag-aalaga ng mga sisiw ng itik. Ipinagbibili ito upang gawing layers. Maaari ring mag-alaga ng itik na tinatawag nilang non-seaters o hindi nangingitlog at ibebenta ang karne nito. Maraming klase ang mga itik sa pamayanan at ang iba ay galing pa sa ibang bansa. Ang mga palatandaan na pwede nang ibenta ang mga ito ay ang mga sumusunod. Para sa titik A, ang hustong gulang na nasa 2 hanggang 3 buwan, tamang timbang, malusog at mabuting mangitlog. Titik B, maaaring ibenta ang isang itik at mga produkto mula dito. Titik C, ang mga itik na hindi na nangingitlog o mahina ng mangitlog ay maaari ring ibenta sa mga nagtitinda sa palengke upang gawing karne. At titik D, tandaang mas mabuting ipagbili kaagad ang mga itlog nito habang ito ay sariwa pa. Pangatlo, pugo. Ang pugo o quail ay isang ibon na karaniwang inaalagaan para mangitlog. Karaniwang mangingitlog ang mga inahin pagkaraan ng 45 na araw. Ibenta ang mga itlog nito habang sariwa pa. Maraming klase ang mga pugo, ngunit ang pinakasikat na variety nito ay ang coturnix na galing sa ibang bansa. Ang mga ito ay kilala sa kanilang mataas na uri ng karne at itlog. Sa loob lamang ng 7 linggo ay pwede nang ipagbili basta malusog. Paglalapat at pag-ugnay. Magsulat ng maikling sanaysay patungkol sa araling tinalakay. Tukuyin dito kung bakit mahalagang alamin ang mga batayan sa pag-aani o pagbebenta ng mga alagang poultry animals, partikular na ang mga broilers. Isulat ito sa isang malinis na papel. Bibigyang marka ang sanaysay gamit ang rubrics sa ibaba. Ikalawang araw. Ikalawang aralin, paghuli ng alagang poultry animals. Pagproseso ng pag-unawa. Ano ito? Una, ginagamitan ng lambat o kaya naman ay net o pamingwit. Maaring puliin gamit ang maliit na lambat o sa pamamagitan ng pagsalok sa palaisdaan. Ano ito? Mahusay!
Ito ay tilapia. Pangalawa, hinuhuli gamit ang lubid o tali na inilalagay sa leeg, tali o pisi at hinahawakan ng maayos. Ano ito? Tama! Kambing. Pangatlo, hinuhuli gamit ang tali sa paa o leeg at minsan ay pinapatakbo papunta sa kulungan. Maingat upang hindi masaktan. Ano ito? Magaling! Baboy. Pang-apat, ginagamitan ng pisi o lubid na nakatali sa ilong, singkaw o leeg at dahan-dahang hinihila. Ano ito? Magaling! Kalabaw. Pinatnubayang pagsasanay. Panooring mabuti ang video at isulat ang mga mahalagang konsepto upang masagutan ang mga sumusunod na katanungan. Mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga iba't ibang paraan sa paghuli ng manok? Ilarawan ang mga ito. Pangalawa, ano ang pinakamabisa at mabilis na paraan sa paghuhuli ng manok? Pinatnubayang pagsasanay. Mga paraan ng paghuli ng poultry animals. Una, pagpapakain ng manok sa loob ng kulungan o hawla. Ito ang karaniwang ginagawang paraan sa mga manok na free range o mga manok na pagala. Kukunin ang atensyon ng mga manok sa pamamagitan ng paglalagay ng pagkain sa loob ng kulungan. Sa ganitong paraan, mas magiging mainam ang paghuhuli sa kanila. Pangalawa, paggamit ng trap o patibong. Ang ganitong paraan na ginagamitan ng tali na ipopormang bilog at lalagyan ng pagkain sa loob nito. Kapag nakapasok na ang dalawang paa nito, saka ito hihilain ng mabilisan. Pangatlo, paggamit ng hunter gun. Kapag mailap ang manok, kadalasang ginagamitan itong paraan para sa mabilis na paghuli.
Pang-apat, paggamit ng lambat. Ang ganitong paraan ay karaniwang ginagamit kapag manghuhuli ng pangmaramihan na manok. Maglagay muna ng pagkain pagkatapos ay ihagis ang lambat sa mga ito. Paglalapat at pag-ugnay. Kapanayamin ang iyong mga magulang. Tanungin ang mga iba't ibang paraan nila sa paghuhuli ng kanilang mga alagang poultry animals gaya ng manok, pato, itik, at iba pa. Gamitin ang mga gabay na tanong sa pakikipanayam. Ikatlong aralin, grading o sorting ng mga itlog. Pagproseso ng pag-unawa. Pagmasdang mabuti ang larawan sa ibaba. Sagutin ang mga gabay na tanong sa ibaba. Mga katanungan. Una, ano ang makikita sa larawan? Paano mo ito ilalarawan? Pangalawa, ano-ano ang kahalagahan ng pag-uuri at grading ng mga inaning itlog? Talakay na natin. Una, sorting ng itlog. Ang itlog ay nauuri ayon sa sukat. Sa makatuwid, ito ay ihiwalay nila ang mga itlog sa sumusunod na sukat. Maliit o small, katamtaman o medium, malaki o large, extra large, jumbo o super jumbo naman sa sobrang laki. Ito ay higit sa lahat ay natutukoy sa pamamagitan ng laki at timbang ng itlog. Pangalawa, grading ng itlog. Ang itlog ay binibigyan din ng grado ayon sa kanilang kalidad at binibigyan ng grado bilang: una, grading AA. Ang pinakamataas na grado ay AA. Ang mga itlog na ito ay dapat magkaroon ng malinis at walang basag sa shell. Ang mga air cell ng hangin ng mga itlog ng grade AA ay hindi dapat lumampas sa 1/8 na pulgada sa lalim. Ang kanilang puti ay dapat na malinaw at matibay at ang pula ng itlog ay walang anumang depekto. Pangalawa, grading A. Tulad ng grade AA, ang mga itlog ng grade A ay dapat na may malinis, hindi basag na mga shell. Ang air cell ng isang grade A na itlog ay hindi dapat lumagpas sa 3/16 na pulgada ang lalim. Ang kanilang puti ay dapat na malinaw at matibay at ang pula ng itlog ay halos walang anumang depekto. Pangatlo, grading B. Bagamat ligtas kainin,
Ang mga grade B na itlog ay hindi madalas na makikita sa mga supermarket. Ang mga ito ay hindi nakakatugon sa parehong pamantayan gaya ng mga grade AA at grade A na mga itlog. Kaya naman madalas silang iniimbak para magamit sa mga produktong likido, frozen o pinatuyong itlog. Ang isang grade B na itlog ay dapat na hindi basag ang shell. Ngunit, maaari itong maging abnormal sa hugis at mayroong bahagyang mantsa. Ang air cell ay maaaring higit sa 3/16 inch ang lalim. Ang puti ay maaaring puno ng tubig. At ang yolk outline ay maaaring naiiba, madilim, pinalaki at patag. Maaaring may maliliit na batik ng dugo, ngunit dapat itong walang malubhang depekto. Ang grado ng isang itlog ay natutukoy sa pamamagitan ng kalidad ng puti at pula ng itlog. Ginagawa ito upang maiwasan ang pagbebenta ng mga itlog na masyadong matubig. Ang egg sorter ay isang makina na dinisenyo at manufactured upang masort at grade ang mga itlog. Mahalaga ang pag-uuri ng mga itlog dahil tinutukoy at pinaghihiwalay nito ang mga itlog sa mga grado ng kalidad. Tinitiyak nito na ang isang mamimili ay hindi makakakuha ng isang sira na itlog na hindi angkop para sa pagkonsumo. Ang masamang itlog ay maaring mapanganib na kainin at negatibong nakakaapekto sa kalusugan ng isang tao. Mahalaga rin na alisin ang mga itlog na bitak na, may dugo o marahil ay may deformation. Pinatnubayang pagsasanay. Kapanayamin ang iyong mga magulang o kaya naman ay tita, ate, kuya o kapitbahay. Pasagutan ang mga sumusunod na katanungan. Basahin mo ang mga ito. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-ugnay. Panoorin ang video kung paano malalaman ang itlog ay bago o luma. Pagkatapos, suriin ang dinalang itlog kung ito ay bago o hindi. Sundan ang mga paraan na pinakita sa video. Ika-4 na aralin, paraan ng pag-iimbak ng poultry animals at produkto nito. Pagproseso ng pag-unawa. Ano-ano ang mga pagkain na nilalagay sa refrigerator o pinapalamig upang hindi masira? At ano-ano naman ang mga pagkain na hindi na kailangan ilagay sa refrigerator? Ilagay ang iyong mga sagot sa patlang.
Sagutin na natin. Para sa mga pagkaing nilalagay sa refrigerator, narito ang mga posibleng sagot. Itlog, gatas, isda, karne at manok, lutong ulam, inumin. Para naman sa mga pagkaing hindi nilalagay sa refrigerator, bigas, saging, kape, alamin natin ang pag-iimbak ng poultry products. Ang mga patakaran para sa pag-iimbak ng karne ng manok halos hindi naiiba mula sa mga kondisyon na inilalapat sa mga produktong karne. Karne. Ang mga patakaran para sa pag-iimbak ng karne ng manok halos hindi naiiba mula sa mga kondisyon na inilalapat sa mga produktong karne. Ang pananatili sa temperatura ng kwarto sa loob ng mahabang panahon ay magpapaikli sa buhay ng karne. Kaya, mas mahusay na palamigin ang manok bago simulan ang proseso ng pagluluto. Narito ang ilang halimbawa ng pag-iimbak ng karne o poultry products. Una, magpapalamig o pagyeyelo. Ito ang paraan na ginagawa ng karamihan upang hindi mabilis masira ang karne kahit hindi pa ito iluluto. Nilalagay ito sa refrigerator o kaya'y sa lalagyan na may yelo. Pangalawa, pag-aasim. Ito ang paraan na ginagawa noong wala pang refrigerator o pagawaan ng yelo. Ang karne ay nilalagyan ng asin upang lumabas ang tubig nito at para maimbak ito ng mas matagal. Para naman sa itlog. Ang kabuuang buhay ng mga hilaw na itlog ay nakasalalay sa kalinisan at integridad ng kanilang mga shell o balat nito. Dahil ang shell ay puno ng butas, ang anumang kontaminasyon ay mabilis na tumagos sa loob at nasisira ang mga nilalaman na nagiging sanhi ng pagkabulok. Kaya lang, para sa pangmatagalang imbakan, mas mainam na pumili ng mga itlog na may malinis at magandang klase. Maaari mong iimbak ang mga itlog sa mga sumusunod. Una, sa isang refrigerator. Ilagay sa isang kompartimento kung saan ang temperatura ay pinananatili ng hindi mas mataas kaysa sa positive 4 degrees. Ang mga itlog ay maaring iimbak sa loob ng 15 hanggang 18 na araw. Pangalawa, sa cellar. Kung
Kung walang refrigerator, halimbawa sa isang bahay, ang mga hilaw na itlog ay maaaring ilagay sa isang cellar o hukay ng gulay. Kahit nasa init ng tag-init, ang temperatura doon ay bihirang lumampas sa loob ng positive 10 degrees na halos tumutugma sa mga parameter ng kompartimento ng refrigerator. Ang cellar ay karaniwang may mataas na kahalumigmigan na nakakapinsala sa pangmatagalang imbakan. Ang produkto ay dapat ilagay sa isang plastic bag bago itago sa cellar. Pangatlo, sa balon. Isang orihinal at napaka-epektibong solusyon dahil ang tubig ng balon ay may para-parehong temperatura na positive 4 at positive 7 degrees. Ang mga itlog ay inilalagay sa isang mahigpit na saradong lalagyan na hindi pinapayagan ang tubig na dumaan. At ibinababa sa isang lubid upang ang lalagyan na may produkto ay nasa tubig. Pinatnubayang pagsasanay. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, bakit kailangan nating iimbak ng maayos ang mga poultry products tulad ng karne at itlog? Tama! Kailangan nating iimbak ng maayos ang mga poultry products upang hindi ito mabilis masira, maiwasan ang pagdami ng mikrobyo o bakterya, at mapanatili ang kaligtasan ng ating pagkain. Pangalawa, ano ang mabuting epekto ng pag-iimbak ng poultry products? Mahusay! Ang mabuting epekto nito ay nananatiling sariwa at ligtas kainin ang karne at itlog. Mas tumatagal ang shelf life ng pagkain at nababawasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Pangatlo, ano-ano ang mga poultry products na iniimbak ninyo sa inyong tahanan? Mga bata, tandaan, maaring iba-iba ang ating mga kasagutan dito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-4 na araw.
pabaong pagkatuto. Kumpletuhin ang matrix sa ibaba. Isulat ang edad o gulang at timbang ng mga sumusunod na alagang hayop kung maaari na silang anihin o ibenta. Narito ang mga posibleng sagot. Para naman sa pang-apat na katanungan, ano-ano ang iba't ibang paraan sa paghuhuli ng mga alagang poultry animals? Magaling! Pagpapakain ng manok sa loob ng kulungan o hawlan. Paggamit ng trap o patibong. Paggamit ng hunter gun at paggamit ng lambat. Pagsusulit. Basahin at unawain ang bawat pangusap. Ilagay ang tama sa patlang kung ang sinasaad ay tama at isulat ang mali kung ang isinasaad ay mali. Para sa unang bilang, ang itik, pato at pugo ay maaring pakinabangan ang karne at itlog. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Tama! Pangalawa, layers ang tawag sa mga itik na hindi nangingitlog. Ito ba ay tama o mali? Mahusay. Mali. Pangatlo, non-sitters ang tawag sa mga inahing hindi nangingitlog ng tuloy-tuloy o hindi marunong umupo sa itlog, hindi sa nangingitlog. Ito ba ay tama o mali? Mahusay. Ito ay mali. Pang-apat, ang pagpapakain sa loob ng kulungan ay hindi paraan ng paghuli ng manok. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Mali. Panglima, ang sorting at grading ng itlog ay isinasagawa upang malaman ang kalidad ng itlog. Ito ba ay tama o mali? Mahusay. Tama. Pang-anim, ang AA ang pinakamataas na grado ng itlog, hindi ang A. Ito ba ay tama o mali? Mahusay. Ito ay tama. Pang-pito, ang grado ng itlog ay nakasalalay sa laki at bigat, hindi sa kulay ng shell nito. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Mali.
Pangwalo, ang mga poultry products tulad ng karne ay mainam na iimbak sa refrigerator. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, ito ay tama. Pangsyam, ang itlog ay hindi dapat nakaimbak sa lugar na natatamaan ng araw. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. At pang-sampu, ang mga poultry products ay panatilihing nakaimbak sa maayos at malinis na lugar o imbakan. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga batayan sa mga aanihing alagang poultry animals, mga pamamaraan sa pag-uuri at paggagrado ng mga itlog, at mga pamamaraan ng pag-iimbak ng produkto ng poultry animals. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.